Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, medyo tahimik po ang oras ngayon. Katatapos ko lang din pong maglaba at napansin ko na nag-aandaran po yung mga aircon ng kapitbahay. Ibig sabihin tulog po sila mga kaibigan. Kaya pagkatapos ko pong magsampay ay kinuha ko po agad ang ating Biblia para po maaga po tayo makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kamusta po kayo mga kaibigan? Patuloy pa rin pong mainit ang panahon, pero wala po tayong magagawa dahil yan po ang gusto ng kalikasan at ang Diyos din naman po ang nagpapahintulot ng mainit na panahon. Ayan, gumagalaw po yung aking mga halaman dahil nakatutok po dyan ang hangin, ang electric fan, para po hindi pumasok yung mainit na singaw mula po dyan sa kalsada. Ayan mga kaibigan, patuloy po tayong gabayan pa rin ng ating Panginoon. Hinihiling po natin sa Diyos na gabayan po tayo niya hanggang sa tayo po ay makapagbasa ng maayos sa oras na ito, at samahan din po nawa tayo ng banal na Espiritu Santo upang sa ganun patuloy po nating mauunawaan ang salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang pagbabasa. Naanyayahan ko po kayo na buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ni Job. Job chapter 6 na po tayo mga kaibigan, at pang 90 days na po natin ngayon. Bible reading po natin ay 90 days na, purihin ang ating Diyos. Kaya simulan ko na po mga kaibigan Job chapter 6. Sinisi ni Job ang mga kaibigan. Ang sagot ni Job: suliranin ko't paghihirap kung titimbanging lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Kaya huwag kayong mabigla sa aking pangungusap. Ako'y tinadtad ng palaso ng makapangyarihan sa lahat. Tumatagos sa laman ko ang taglay nitong kamandag. Sa akin ay ibinuhos ang parusa niyang marahas. Iyang asno'y walang kibo kung sa damo ay sagana. At ang baka ay tahimik kung may dayaming ninunguya. Ang pagkaing walang asin, may sarap bang idudulot? Ano ang magiging lasa ng puti nitong itlog? Sa lahat ng iyan, nawala ang aking gana, sapagkat kung kanin kuman, pilit ko ring isusuka. Ang tindi po ng pagdadalamhati ni Job. Verse 8, bakit hindi ang ibig ko ang sa akin ay ibigay? Bakit ayaw dinggin ng Diyos itong aking karaingan? Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak. Ang buhay na taglay ko ay bigyan niya ng wakas. Pag nagkagayon, ako ay matitiwasay sa gitna ng pagdurusa. Lulundag sa katuwaan. Nalalaman kong ang Diyos ay tunay na banal, kaya sa bawat utos niya wala akong sinusuway. Ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa maghihintay? Ang buhay ko ay di bato, hindi tanso ang aking katawan. Ako'y wala nang magawa upang iligtas ang sarili, ni walang mapuntahang sa akin ay kakandili. Sa ganitong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan, tumalikod man ako o hindi sa Diyos na may kapal. Ngunit kayo masasabing di tapat na kaibigan, parang kanal na natuyo. Putik lang ang naiwan, kung taglamig ang ilog ay pawang yelo. Pagsapit ng tagaraw, nawawalang lahat ito. Natutuyo yaong ilog, walang laman kahit ano. Sa paghahanap ng tubig, naliligaw ang mga manlalakbay. At sa gitna ng disyerto ay doon na mamamatay ang mga manlalakbay na taga Siba at Tima. Walang tubig na mainom, pagbatisan ay tuyo na. Para kayong mga batis na ang tubig ay natuyo, kaya kayo ay nabigla nang makita nyo ang aking anyo. Sa inyo ba kahit minsan ako ay napatulong? Kahit kailan ba'y nanghingi ako ng pansuhol? Ako ba kahit minsan napasaklolo sa inyo? Minsan ba'y hiniling kong tubusin ninyo ako?
sige, turan ninyo kung ako ay nagkasala. Mataman kong pakikinggan ang lahat ng ibabadya. Kung tama ang sasabihin, agad akong sasang-ayon, ngunit walang katuturan ang sinasabi ninyo ngayon. Kung ang aking sinasabi sa inyo ay walang saysay, bakit ninyo pinupuna itong aking karaingan? Kayo mga walang habag, pati ulilay inaapi, kaibigan may dadayain, yumaman lang ang sarili. Pagmasdan ninyo ako, sa mukha ko ay bakasin kung ang aking sinabi ako'y nagsisinungaling. Labis na ang inyong kawalang katarungan, huwag ninyo akong sumpain, ako'y nasa katwiran. Hanggang ngayon, akala nyo salita ko'y hindi tama, na hindi ako mapagwari ang mabuti at masama. Nagreklamo si Job, chapter 7. Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at tungkol sa dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad, para siyang manggagawa naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko, at tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari-wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Itong buong katawan ay tadtad ng mga sugat, inuuod, kumikirot, ang nana ay di maampat. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahanin, ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Kaunting panahon na lang at ako ay papanaw. Di na ninyo makikita, di na ninyo mamamasdan. Kung paano ang ulap ay napapalis. Pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik. Hindi na siya makauuwi kailanman, at ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparam. Ako'y hindi mapipigil ng pagbuka nitong bibig, upang aking ibulalas ang laman ng aking dibdib. Ako ba ay alon o isang dambuhala, upang ako ay bantayan na animoy maninila? Ako ay nahihiga upang ako'y mamahinga, upang kahit na sandali ay mapawi ang balisa. Ngunit maging sa pagtulog ako'y iyong tinatakot, masasamang panaginip kung minsan pa ay bangungot. Kaya nais ko pang ako ay sakalin at mamatay kaysa patuloy na mabuhay sa ganitong kalagayan. Ako'y hirap na, ayaw ko nang mabuhay. Iwan mo na ako, wala rin lang kabuluhan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Ano't binabantayan mo ang lahat ng kanyang galaw? Siya'y iyong sinisiyasa tuwing umaga at sinusubok bawat saglit kung gaano ang makakaya. Kahit saglit, layo mo sa akin ang iyong tingin, nang magkapanahon akong ang laway ko ay lunukin. Kung ako'y nagkamali, gaano ang kasalanan ko? Ikaw na nakasisiyasat sa puso ng tao. Bakit ba ako pa ang napag-iitingan mo? Bakit di pa ipatawad ang aking kasalanan? Bakit di mo patawarin ang nagawang pagkukulang, yamang ako'y pauwi na sa huli kong hantungan? Iyo ako nga hanapin, ngunit di masusumpungan. Chapter 8. Makatarungan ang Diyos, ang sagot ni Bildad. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Ng salitang masasakit at walang kabuluhan. Bawat gawin ng Diyos ay makatarungan at hindi niya binabaluktot ang katwiran. Maaring ang iyong mga anak ay nagkasala, kaya nararapat lamang ang parusa sa kanila. Ang marapat mong gawin, ang Diyos ay hanapin, sa Kanya'y dumulog ka at ikaw ay dumain. Kung ikaw ay taong tapat, matuwid at malinis, tutulungan ka ng Diyos, sambahayan mo'y ibabalik. Kung magkagayon, ang dati mong kayamanan ay maliit na di hamak kaysa Kanyang ibibigay. Magtanong-tanong ka sa matatanda at dilidilihin ang taglay nilang unawa. Buhay natin ay maigsi, walang nalalaman, mga anino lamang tayo sa balat ng daigdigan. Dilidilihin mo ang kanilang mga aral, ang kanilang sinasabi, ulinigin at pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar. Kaya tubig ay nawala unang natutuyo.
kahit na kasibulan at ang dahon malalago. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay nawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang kanyang pananalig ay sindupok niyong sapot. Kapag ito'y nasandigan, agad itong nalalagot. Katulad din ng sinulid na sa tibay ay kapos, mabilis di mapigil ang pagdami ng masama. Parang damo sa hardin, sa halamay sumisira. Ang kanilang mga ugat gumagapang sa batuhan, bawat isa'y yumayakap sa batong makapitan. Ngunit sa sandaling sila ay bunutin, ganap silang nalilimot at hindi na napapansin. Ganyan ang takbo ng may masamang pamumuhay. Pag nawala siya ngayon, may kukuha ng kanyang lugar. Hindi pababayaan ng Diyos ang taong matuwid, ngunit ang masasama tulong niya ay di makakamit. Balang araw pupuspusin kanya ng galak, hihiyaw ka sa tuwa, sasayaw at lulundag. Mga kaaway mo'y malalagay sa kahihiyan at ang masasama sa mundo ay mapaparam. Chapter 9. Walang maisagot si Job sa Diyos. Ang sagot ni Job: iyan ay dinig ko na noon pa manguna, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya ay maaring mga tuwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino, makapangyarihan, sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok, sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saliga ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at ang kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya ang may lalang, pati na ang Pleiades at mga kumpol ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan, ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan ngunit di ko namalas, siya'y hindi ko makita bagaman at naglalakad. Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong bakit mo ginawa yan. Ang puot ng Diyos hindi maglulubag sa mga tumulong sa dambuhalang Rahab. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan kahit akong walang sala? Ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay. Kahit niyabayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin kaya. Matinding hirap at tiisin ang sa akin ibinigay, bagamat wala siyang masasabing dahilan. Halos itong hininga ko ay kanyang pugtuin. Panay na kapaitan ang idinulot niya sa akin, walang tatalo sa kanya kung sa lakas dadaanin. Siya'y wala ring katulad, sa katwiran man batakin. Ako'y walang kasalanan at tapat na namumuhay, ngunit bawat sabihin ko'y laban sa katauhan. Wala akong sala, ang aking sinasabi, walang halaga yaring buhay, muhi ako sa sarili. Kaya't nasabi ko lahat ng bagay iisa ang uuwian. Mabuti at masamay kanyang pinahihirapan. Kung ang taong matuwid ay biglang namatay, nagtatawa itong Diyos na hari ng tinakpan. Itinulot niyang ang daigdig ay pagharian ng masama, tinatakpan niya ang paningin ng namamahala. Kung hindi siya ang may gawa, sino pa nga kaya? Ang aking mga araw ay matuling nalalagas, mga araw ko'y masama, panay na pahirap. Parang binta, sumisibat sa gitna ng tubig, parang agila kung dumagit mula sa himpapawid. Kung ipagwalang bahala ko ang aking hinaing at aking ikagalak, dinaranas na tiisin, nangangamba ako sa inyong ipalagay na ang kasawian ko ay bunga ng kasalanan. Kung ako ay nagkasala, di na kayo maghangad, wala na ring mangyayari kahit ako ay magsikap ng magsikap. Ano man ang aking gawin, hindi ako malilinis. Pagkatapos na ako ay ihagis sa putik,
pinandidirihan, walang ibig na lumapit. Kung ang Diyos ay tao lang, siya'y aking sasagutin, umabot man sa hukuman o saan man makarating. Ngunit sa aming dalaway walang mamagitan upang kami paglapitin, iwaksi ang pag-aaway. Sana ang pamalo ng Diyos ay ilayo na sa akin at huwag na niya akong labis na takutin. Aking ihahayag ang gusto kong sabihin pagkat aking nababatid ang sarili kong damdamin. Chapter 10, idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Ako'y nagsasawa na sa aking buhay. Sasabihin ko ng lahat ang laman ng kalooban. Aking Diyos, ako sana'y huwag mo munang hatulan. Sa akin ay sabihin mo yaong aking kasalanan. Marapat ba na ako ay agad pagmalupitan? Parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay, at ang gawain ng masama ay siyang katutuwaan. Ang ibang nakikita ay tulad ng aming napapansin. Ang ibang buhay ay sing-igsi ng sa amin. Ako ay pilit mong hinahanapan ng kasamaan. Pilit akong inuusig kung ako'y may kasalanan. Wala akong sala, ito iyong nalalaman, at sa akin wala makapagliligtas sa iyong mga kamay. Ikaw ang sa akin ay lumalang, at ngayon ikaw rin ang aking pumapatay. At ngayon ikaw rin ang sa akin pumapatay. Yun po yun. Alalahanin mo ako ay sa putik mo kinuha. Ako ba'y pupulbusin, dudurugin mong minsan pa? Niloob mo na ako'y manggaling sa aking ama, inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. Nilagyan mo ng litid at ng laman, pagkatapos sinangkapan mo ng buto at ng balat na maayos. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas ng pagmamahal, at ang aking hininga ay iyong iningatan. Ngunit ngayon ko nalaman ang tunay mong damdamin. Mayroon kang binabalak na tila ba isang lihim. Kapag ako'y nagkasala, iyo akong tatandaan upang hindi patawarin sa taglay kong kasalanan. Kapag ako'y nagkasala at katumbas sa iparusa, kung gumawa ng mabuti, bahagya may di mapuna, ako'y bat-bat nitong hirap kahihiyay nadarama. Kung ako'y magtagumpay, tutugisin mong parang leon. Gumagamit ka ng himala upang ako'y maparool. Hindi ka nawawala ng saksing inihaharap. Ang puot mo sa akin tumitindi bawat oras. Bakit mo pa itinulot na ako ay isilang? Di sana'y walang mata na sa akin nakatunghay. Bago ako isinilang, sana ako'y namatay na. Sa libingan na ang tuloy at nang hindi na nakita. Ang buhay ko'y maigsi na at malapit ng pumanaw. Lubayan mo na ako at sa aking huling araw. Madama ko ang ginhawa kahit ilang saglit lang. Ako'y malapit ng pumanaw, hindi na magbabalik. At ang aking tutunguhi ang madilim na daigdig. Doon sa lupain ng lagim at kaguluhan, wala kahit na silahis na sa dilim ay tatanglaw. Chapter 11, ang sabi ni Sofar tungkol kay Job. Sumagot si Sofar, dapat bang ditugunin marami mong sinalita? Ang tao ba na madaldal ay lagi nang siyang tama? Akala mo'y di masasagot ang mga sinabi mo at kami di nakikibo sa mga panunuya mo. Ipinipilit mong tama ang iyong timbang, ang iyong binabanggit. At sa harap ng Diyos, ikaw ay matuwid. Sana'y ang Diyos ang sumagot sa sinasabi mo upang masabi sa iyong maraming lihim ang karunungan. Na may mga bagay na di abot ng iyong isipan at hindi niya pinapansin ang iba mong kasalanan. Ang mga hiwaga ba iyong matatarok o madadalumat ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kadakilaan ng Diyos mataas pa ba? Mataas pa sa langit. Malalim pa kaysa Seol ang kanyang iniisip. Malawak na dihamak sa daigdig natin. Higit pa sa kalawakan ng dagat na malalim. Kung ikaw ay usigin niya sa harap ng hukuman, sino kaya ang sa kanya ay maaring panghumadlang pagkat nalalaman niya ang taong walang saysay, di nalilingid sa kanyang alinmang kasamaan.
Ang mangmang ay maaring maging matalino kapag napabait na ang mailap na asno. Ang iyong puso sa Diyos mo ibigay at sa Kanya iabot ang iyong mga kamay at iyong iwaksi na ang lahat ng kasalanan. Sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos harapin mo ang buong daigdig. May bagong pag-asa na at wala niligalig. Sa gayon, balisa mo ay malilimutan at masasabi mong yaoy pangarap lamang. Liliwanag ang buhay mo, magniningning na di hamak. Ang buhay mo na nagdilim ay pamuling liliwanag. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos, mawawala ang balisa. Ang takot sa kaaway ay lubusang maalis. Marami ang patutulong at sa iyo ay lalapit. Ngunit sa masama maghahari ang balisa. Walang kaligtasan kahit saan sila magpunta. Ano pat kamatayan lang ang tangi nilang pag-asa. Ituloy na po natin ang chapter 12, mga kaibigan. Inilahad ni Job ang kapangyarihan at ang kasalanan at ang kaalaman ng Diyos. Chapter 12, ang sagot ni Job. Walang duda na ikaw nga ang tinig ng mga tao, ngunit itong kaalamay papanaw na kasama mo. Ako may pangunawa na tulad mo rin, di mo masasabing higit ka kaysa akin. Lahat ng sinabi mo, di mo maililihim. Ako'y pinagtatawanan ngayon ng mga kaibigan, kahit ako ay matuwid at walang kasalanan. Nagtatawa sila kahit ako'y walang kapintasan. Mabuti ngayon ang tayo mo kaysa iyong kinukutya. Akong iyong inahampas ay babagsak na sa lupa. Samantalang ang masamay namumuhay na panatag, bagaman at ang Diyos nila ay ang taglay nilang lakas. Ang ibon at mga hayop ay marunong pa sa iyo. Sa kanila ay magtanong at ikaw ay matuto. Subukin mo na tanungin ang mga bagay na nilalang at iyong matatarok ang kanilang kaalaman. Alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Ang Diyos ang nagpapagal sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay. Nalalasahan ng dila ang mga pagkain na ulinig ng tenga ang salitang dumarating. Ang mga edad na'y may taglay na kaalaman, makapangyarihan ang Diyos bukod pa sa karunungan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalamay kapangyarihan at bukod sa karunungan mayroon pang kakayahan. Walang nakabubuo ng anumang wasakin niya. Walang nakapagpapadaya sa sinumang ikulong niya. Walang nakapagpapalaya sa sinumang ikulong niya. Kapag di niya pinaulan, matutuyo ang lupain. Kapag ulay ibinuhos, ay baha ang dumarating. Kapangyarihay na sa kanya, kaya siya ay matagumpay. Lulukuhit manlulukoy na sa kanyang mga kamay. Kaalaman ng mga hari ay kanyang naaalis, pati na ang mga hukom. Nasisira niya ang isip. Naiaalis pati hari sa pamamahala at ginagapos niya ng mga tanikala. Maging mga saserdote na alis sa tungkulin, walang lakas na sa kanya'y maari na pumigil. Mga pangunahing tao'y kanyang pinatatahimik, talino ng matatanday, kanya ring naaalis. Mga pinuno, nagagawa niyang maging hamak. Ang matitipuno'y naalisan niya ng lakas. Pinakamalalim na hiwagay kanyang inihahayag, pusikit na kadilimay na papalitan ng liwanag. Ang mga bansa ay kanyang nagagawang malakas, ngunit kung kailan ay kanyang nawawasak. Karunungan ng mga hari napapawalang kabuluhan sa paggaway, nalilito di malaman ang puntahan. Sa dilim nila ay nangangapa, sa paglakad naliligaw. Animo ay mga lasing, sa daan ay sumusuroy. Yan po mga kaibigan. Ituloy pa po natin ang chapter 13. Nasa
24 minutes pa lang po tayo. Chapter 13. Ipinilit ni Job na wala siyang kasalanan. Ang anumang sabihin mo, pawang narinig ko na rin. Ang alam mo'y alam ko na. Di ka higit sa akin. Kausap ko'y hindi ikaw, kundi ang Diyos sa kalangitan. Sa Kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Ngunit ika'y taong mangmang at sinungaling. Katulad mo'y manggagamot, walang kayang magpagaling. Ang mabuti pa sana ikaw ay manahimik upang hindi mahalata na ikaw ay walang isip. Halina't iyong dinggin ang aking sasabihin at ang aking panig ay iyong unawain. Bakit ka ba nagsasabi ng kabulaanan? Makatulong ba sa Diyos ang iyong kasinungalingan? Ikaw ba ang tatayo at siya ay paglalaban? Ikaw ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Kung sisiyasatin ka ng Diyos, ay ano ang makikita? Siya ba'y iyong madadayang tulad ng iba? Tiyak na siya'y magagalit. Pagwiwikaan niya ikaw kahit mo itago pa ang pagkamuhi mong taglay. Sasakmalin ka ng takot pagkat siya'y makapangyarihan at ang mga salita mo ipawang abo ang katulad, di mo kayang ipagtanggol iyong binibigkas. Manahimik ka na lamang at ako'y pakinggan. Kung anumang bubungay, huwag ka nang makialam. Nakahanda akong itaya ang aking buhay. Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Mahirap lamang sa Kanya itong aking usapin. Sa ganitong gagawin ko, maililigtas akong tikis. Pagkat walang masasamang sa Diyos ay makalapit, dinggin mong mabuti itong aking sasabihin. Itong aking ibabadya ay iyong uulinigin. Malakas ang loob kong ilalahad ang katwiran, pagkat natitiyak kong wala akong kasalanan. O Diyos, lalapit ka ba para ako'y usigin? Kung gayon, handa akong manahimik at malibing. May dalawang kahilingan na aking ikabubuti. Kung papayagan mo, di na ako magkukubli. Itigil mo na ang pagpaparusa sa akin, O Diyos, at huwag mo akong patayin sa takot. Magsalita ka, Panginoon, at aking sasagutin, o kaya'y sagutin mo ang aking sasabihin. Gaano ba karami ang aking pagsuway? Ano ba ang aking nagawang kasalanan? Bakit ako'y tinalikdan at ayaw mong harapin at ako ba ay kaaway na iyong itinuturing para akong dahong tuyo? O huwag mo na akong takutin, ang kaawawangis ko'y ipang tinatangay ng hangin. Kay bigat ng iyong hatol na sa aking ginawad. Ang sala ko ng batay, ibinilad mo pang lahat. Itong aking mga paay nilagyan pa ng pabigat. Bakit bawat kilos tinitignan, sinusuri, pati bakas? Ang nangyari para akong kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting nauubos. Yan po ang Job chapter 6 to 13. Grabe po ang sagutan ng mga magkakaibigan. Ayan, chapter 6, 7, 8, 9, 11, ang Diyos po ay nakakatuwa, mga kaibigan, Kahit gaano pa kadami ang ating sasabihin sa Diyos, kahit gaano pang klase ang ating pangangatwiran, kahit ano pa ang paliwanag na gagawin natin sa Diyos, tanging Diyos lang po ang nakakaalam kung ano po ang kanyang basihan upang ang tao po ay makaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay po ni Job. Nakita po natin na wala po siyang kasalanan sa Diyos. Si Job po ay matuwid at ang Diyos po mismo ang nagsasabi
na si Job ay matuwid. Kaya nung dumating po yung punto na namatay ang kanyang mga anak na aksidente dahil po nabagsakan ng bubong, yung kanyang mga kayamanan, ang mga tupa, lahat po ng kanyang mga alaga ay nawala na. At naroon pa po yung persecution ng kanyang asawa at nagsasabi na, sumpain mo ng iyong Diyos. Yan, kumbaga imbes na bigyan si Job ng comfort na sasabihin na, sige lang Job, hintayin na lang natin kung ano ang kalooban ng Diyos pagkatapos ng lahat ng kalungkutan. Ngunit yung kanyang asawa ay talagang tinuturuan pa si Job ng masama. Ngunit si Job ay hindi pa rin po sumunod sa sinasabi ng kanyang asawa, kundi patuloy siyang nagtatanong sa Panginoon. Talagang gusto niyang malaman kung siya ba ay nagkasala o di kaya yung galit ng Diyos ay dahil sa ginawa ng kanyang mga anak. Alam niyo po si Job, nakakatuwa kasi kanya pong binabayaran sa Diyos o inaalayan ang Diyos para sa kasalanan ng kanyang mga anak. Ano po? Kaya si Job po ay talagang mabuting tao. At yun nga po, dumating ang kanyang mga kaibigan ay naroong parang sinisisi pa siya. At si Job naman ay naninindigan na wala po siyang ginawa na kasalanan sa Diyos. At alam po yan ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nakakatuwa po ang buhay ni Job. At sa atin man pong panahon ay talaga pong alam po natin ang ating mga sarili, mga kaibigan, kung tayo ba ay matuwid o hindi sa Diyos, di po ba? Kaya po pag may mga test, kapag may mga pagsubok, alam na alam na po natin ang dahilan ng ating Diyos kung bakit po tayo may mga pagsubok ng buhay. Hindi po lahat ng test ay tinitest lang tayo, kundi minsan po ang mga sitwasyon ay bunga po ng ating kasalanan sa ating Panginoon. At salamat din sa Diyos na kumbaga ay tinatapik-tapik din tayo kung minsan upang tayo po ay magising. Kasi minsan yung buhay na wala na pong tumatapik o nagpapaalala ay para pong tama na lang yung ating ginagawa at wala nang pagkakamali. Ngunit kapag may tapik po ang Diyos, doon po natin makikita. Marahil ang Panginoon ay nakita si Job, yung future ni Job, na baka si Job ay pwedeng mawala sa kamay ng Diyos, di po ba? Dahil siya po ay mayaman na tao. Ngunit ang Diyos po ay napakabuti na kahit man po sinubok ni Satanas ay naroon pa rin po ang gabay ng Panginoon sa buhay ni Job. Ganon din po sa buhay din natin sa kapanahonan ito, yung gabay, yung patnubay, yung kahabagan ng Diyos ay patuloy po nating nararanasan. Ano po? Kaya mga kaibigan, gaya po ni Job, alam po natin sa ating sarili na tayo po ay nagkasala, nagkamali, nagkulang, may mga kahinaan. Wala na po tayong karapatan na magtanong pa sa Panginoon na bakit Panginoon nangyayari ito. Nakakatuwa po ang buhay. Ano po? Pag nakagawa po tayo ng mali, ng kasalanan, lumuhod na lang po tayo sa Diyos at humingi na lamang po tayo ng kapatawaran ng ating Panginoon upang manatili po tayo sa buhay na payapa, masaya, at buhay na may pananalig sa ating Panginoon. Ayan mga kaibigan, purihin ang Diyos. Pang 90 days po natin ngayong araw at salamat sa Panginoon. Medyo may kunting ingay lang po ng mga sasakyan kanina. Salamat sa Diyos dahil nakapagbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon sa oras na ito. At ako po ay natutuwa naman dahil nakabasa po tayo ng salita ng Panginoon ng maaga. Hindi na po ako ginagabi. Ano po? Kaya muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta, sa iyong pakikinig, sa pagkikipagsabay niyo po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At kilala po tayong lahat ng ating Panginoon. Nakikita niya po tayo, kilala tayo ng ating Diyos. Kaya wala po tayong pwedeng ikubli
itago sa ating Panginoon. Ano po? So, yun lang. Hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat sa Diyos sa hapong ito sa pagbigay niya ng pagkakataon na makabasa po tayo muli ng kanyang salita. Purihin si Yahweh sa lahat ng kanyang kabutihan. Salamat sa ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas at salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang tagapaunawa sa atin. Kaya muli mga kaibigan, ako po'y pansamantalang magpapaalam na sa inyo at sa araw po muli ng bukas ay magpabasa po tayo uli ng buhay ni Job. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.